Nakasulok ng Sitio Baras, isang liblib at masukal na nayon na nakatago sa mga kabundukan ng silangan, nakatira si Mang Elias, isang kilalang albularyo at magsasaka. Hindi siya kilala sa karangyaan, ngunit sa kanilang lugar, siya ang una at huling tinatakbuhan ng mga tao kapag may kakaibang sakit, sumpa o kinulam na kalabaw. Hindi pa siya nagkaanak at sa edad na 55, mag-isang naninirahan sa isang bahay na pawid sa gilid ng kakahuyan. Ang kanyang kabuhayan ay binubuo ng pagtatanim ng luya, bawang at halamang gamot na siya ring gamit sa kanyang panggagamot. Sa umagay, tila isa lamang siyang karaniwang magsasaka. Kulubot na ang balat, magaspang ang palad, at kayumanggi mula ulo hanggang talampakan dahil sa araw. Ngunit kapag sumapit na ang hating gabi, sa liwanag ng gasera, nagiging isa siyang tunay na albularyo. Gumuguhit ng sinaunang simbolo sa dahon ng saging, bumubulong ng mga dasal sa di kilalang wika, at bumabalot ng pangontra sa masama. May isang gabi, habang siya'y nangunguha ng dahon ng lagundi sa gilid ng gubat, may narinig siyang ingay. Isang pagaspas ng hangin, kasunod ang mabigat na yabag. Tumingala siya. Sa tuktok ng malaking punong balete, may dalawang nilalang na nagmamasid sa kanya. Malalaki ang katawan, mahahaba ang binti, at may anyong parang kabayo sa muka. Tikbalang. Ngunit hindi siya natakot. Sanay na siya sa mga nilalang na iyon. Ang ilan sa kanila ay hindi mapanganib, lalo na kapag hindi mo ginulo o ininsulto. Binitawan ni Mang Elias ang kutsilyong gulang sa pag-aani ng lagundi at nagpakitang galang sa pamamagitan ng mahinhing yuko. "Magandang gabi sa inyo," mahinahon niyang sabi. "Ako'y walang layuning manggulo. Nangunguha lang ako ng gamot para sa batang may lagnat." Hindi nagsalita ang dalawang tikbalang. Ngunit nang siya'y tumalikod na upang umuwi, may isang bagay na kumislap sa damuhan. Lumapit siya at sa gitna ng basang damo may nakita siyang gintong singsing. Matingkad ang ningning, tila bago pa, at may ukit na hindi niya maunawaan. Agad niyang napansin ang kakaiba. Nang mahawakan niya ito, biglang tumahimik ang paligid. Nawalan ng huni ang mga kuliglig, at ang hangin ay tila huminto. Ang mga dahon ng puno ay hindi na rin gumagalaw. Isinuot niya ito sa kanyang hintuturo, at sa mismong sandaling iyon, parang may malamig na hangin na pumasok sa kanyang katawan. Nanlaki ang mata ni Mang Elias. Bigla niyang nakita ang paligid sa ibang anyo. Kita niya ang mga aninong hindi mata ng karaniwang tao ang makakakita. May mga matang umaaligid sa puno. May nilalang sa likod ng damuhan. May mga enerhiyang gumagalaw sa hangin. Naramdaman niya rin ang paggalaw sa likod niya. Paglingon niya, naroon ang dalawang tikbalang. Ngunit ngayon, mas malinaw na niya silang nakikita. Hindi na sila isang aninong kabayo lamang, kundi isang mag-asawang tikbalang na may matang mapagmatsyag, ngunit hindi galit. "Sayo ang sing-sing," ani ng lalaki sa isang tinig na parang ihip ng hangin. "Nahulog ko noong aming kasal. Ikaw ang napiling makapulot." Napakunot noo si Mang Elias. "Kasalan ninyo?" Tumango ang babaeng tikbalang. May suot pa ring puting belo na gawa sa hibla ng ulap. "Bihira naming ibigay ang aming sing-sing sa tao. Ngunit kapag may isang matuwid at may pusong tumutulong, siya'y binibiyayaan ng kapangyarihan. Isinuot mo ito, kaya't ikaw na ang bagong tagapangalaga. Simula ngayong gabi, hindi ka na lamang basta magsasaka o albularyo. Isa ka ng gabay sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng lihim." Parang nag-iba ang tibok ng puso ni Mang Elias. Hindi siya makapaniwala, ngunit nararamdaman niya ang sinasabi ng mga ito. "Bilang kabayaran," patuloy ng lalaki, "kami magiging gabay mo. Sa tuwing ikaw ay manggagamot o lalaban sa kasamaan, tatawagin mo kami at tutulong kami, ngunit may isang kondisyon." "Ano yon?" tanong niya.
Huwag mong gamitin ang singsing para sa pansariling yaman o paghihiganti. Kung hindi, babawiin namin ito at ang kapalit ay mabigat. Tumango si Mang Elias. Nauunawaan ko. Tumango rin ang mag-asawang tikbalang at sa isang iglap sila'y naglaho sa anino ng punong balete. Bumalik si Mang Elias sa kanyang kubo na may halong kaba at pagkamangha. Ang kanyang palad ay tila may sinag ng liwanag na hindi dati naroon. Ang mga dahon ng lagundi ay biglang bumango at ang mga halamang gamot sa kanyang likod bahay ay tila biglang tumubo ng mas lunti. At mula sa gabi ng iyon, nagsimulang kumalat sa buong sitio Baras ang balita. May bago raw kapangyarihan si Mang Elias. Kahit sinong kinulam, gumagaling sa isang haplos lang. Pero hindi lang panggagamot ang pagdadaanan ni Mang Elias. Sa kabilang dulo ng kabundukan, may isang pamilyang mayaman na pinaghihinalaang hindi tao at ginagamit ang kayamanan upang mangapi at manakit ng mga inosente. At si Mang Elias lang ang may lakas ng loob at kapangyarihang humarap sa kanila. Lumipas ang ilang araw mula nang makuha ni Mang Elias ang gintong singsing ng tikbalang. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang kanyang kapangyarihan bilang albularyo. Ang mga dati malalalang kaso ng kulam, binubunot lang niya ng isang dasal, isang tapik sa likod, o isang pahid ng pinaglagaan ng dahon ng sambong at bigla na lang gumagaling ang may sakit. Ang mga taong dating hindi naniniwala sa kanya, ngayon ay pumipila na sa labas ng kanyang kubo kahit pa madilim pa ang langit sa umaga. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa biglaang pag-usbong ni Mang Elias. Sa kabilang bahagi ng kabundukan, sa mismong gilid ng sitio Baras, nakatayo ang isang malaking mansyon. Puti ang pintura, may matataas na haligi at may malawak na lupain na sakop ang kalahati ng kagubatan. Ang may-ari nito ay ang kilalang pamilyang De La Peña, isang pamilyang mayaman, makapangyarihan at pinaniniwalaang may madilim na lihim. Si Don Gregorio de la Peña ang pinuno ng angkan. Sa unang tingin ay isang marespeto at mapagbigay na tao, nakasuot palagi ng barong, may baston na ginto at nakangiti sa lahat ng kanyang nakakasalubong. Ngunit sa likod ng kanyang mabangong pabango at mamahaling sapatos, ay may tinatagong lihim na kinatatakutan ng ilang matatanda sa sityo. Kambal na buwan ang nakita bago siya ipanganak. Ani ng isang matandang babae noon kay Mang Elias. May sanggol na nawala sa gabi ring iyon. Hindi siya basta tao. Dagdag pa ng isang matandang mangusal. May amoy siyang malansang parang dugo at hindi nagkakasakit kahit kailan. Lalong nagkaroon ng pagdududa ang mga matatanda nang mabalitaan nilang tuwing kabilugan ng buwan may nawawalang bata sa sitio. Laging sinasabi ng mga De La Peña na ito'y gawa ng mga ligaw na hayop. Ngunit may ilang kabataan ang nagsasabing may itim na anino silang nakita, pumapasok sa mga bubong at sumisinghot ng dugo. At ngayong si Mang Elias ay tila binibigyan ng kalikasan ng mas mataas na kapangyarihan, si Don Gregorio ay nagsimulang magbantay. Isang gabi, habang nakaupo sa balkonahe ng kanyang mansyon, pinagmamasdan niya ang gintong baston sa kanyang kamay. May bago tayong kaagaw, wika niya sa kanyang asawa, si Doña Cora, na nakasuot ng telang itim na balot ang katawan kahit tirik ang araw. Hindi tayo dapat mabahala. Isang matandang albularyo lang yon, sagot ni Doña Cora, sabay tungga ng pulang likido mula sa isang antigong tasa. Pero may sinag siyang dala. Hindi yon karaniwan, sagot ng Don. Amoy ko. Hindi na siya tao lang. May sumanib sa kanya. Tahimik sandali si Doña Cora. Lumingon ito sa silid kung saan natutulog ang kanilang bunsong anak na si Lucio, isang binatang laging maputla at hindi lumalabas ng araw. May kutob na ang ina. Isang araw, maaamoy ni Mang Elias ang tunay na pagkatao ng kanilang pamilya. Samantala,
Sa kubo ni Mang Elias, may isang lalaking napahandusay sa sahig. Namimilipit ito sa sakit habang hawak-hawak ang tiyan. "Bakit po siya ganyan, Mang Elias?" tanong ng asawa ng may sakit, si Aling Rosa. May bumara sa kanyang tiyan, hindi lang pagkain. May itim na enerhiya na nakaikot sa bituka niya. Bulong ni Mang Elias, sabay tiningnan ng singsing sa kanyang daliri. Kumikinang ito, tila may hinahanap. Pumikit si Mang Elias. Tumahimik ang paligid. Biglang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. "Mang Elias," tinig iyon ng babaeng tikbalang. Hindi ito simpleng sakit. Ang lalaking ito ay pinaglaruan ng kulam. May itinanim na uod sa loob ng kanyang tiyan. Isa sa mga De La Peña ang gumawa nito. Napamura si Mang Elias sa isip. Ang mga De La Peña na naman. Kinuha niya ang botelyang may langis na may dahon ng sambong at sinimulang ipahid sa tiyan ng lalaki. Kasabay ng pagbulong niya ng sinaunang dasal, nakita niyang gumapang palabas ang isang itim na uod na may 3 mata. Isang uri ng nilalang na inilalagay sa loob ng katawan para sakta ng biktima ng dahan-dahan. Pagkapisil niya sa uod, naging abo ito. Napaupo si Aling Rosa sa tabi ng kanyang asawa. Umiiyak sa tuwa. "Salamat po, Mang Elias. Wala pong ibang makagamot sa kanya kundi kayo." Ngunit si Mang Elias ay tahimik. May mas mabigat siyang iniisip. Hindi lang ito simpleng kulam. Isa itong babala. Sinimulan na siya ng mga De La Peña. At sa kanyang loob, naramdaman niyang malapit nang sumubok ang itim na anino sa lakas ng gintong singsing. Hindi makatulog si Mang Elias kinagabihan. Habang ang malamig na simoy ng hangin ay dumarampi sa mga dahon ng saging sa labas ng kanyang kubo, mariing nakapikit ang kanyang mga mata, hindi para matulog kundi para makausap muli ang espiritu ng mga tikbalang. Nakaupo siya sa harap ng isang lumang altar na yari sa pinatuyong kahoy ng kamagong. May mga dahon ng banaba, tuyot kulubot na bulaklak ng gumamela at butil ng asin sa isang platitong luwad. Sa gitna nito ay may isang maliit na banga kung saan niya inilalagay ang singsing ng tikbalang tuwing gabi. Biglang umihip ang malakas na hangin. Napailang lang ang apoy ng gasera at kasabay nito ay kumislap ang gintong singsing. "Mang Elias." Sabay-sabay na tinig. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 boses. Ang mag-asawang tikbalang at isang bagong presensya. Muling pinakakawalan ng angka ng De La Peña ang kanilang kadiliman, wika ng lalaking tinig. Hindi lang sila may kapangyarihang aswang, isa sa kanila ay tagapangalaga ng daang itim. "Daang itim?" tanong ni Elias habang pikit pa rin ang mata. Isang daan sa ilalim ng kagubatan na hindi basta madaanan ng tao. Doon nila kinukulong ang mga kaluluwang ginagamit nilang kuryente para sa kapangyarihan. Napalunok si Elias. "Bakit ko kailangang pumunta roon?" "Dahil may bata silang ikinulong doon kagabi. Anak ni Aling Teresa, siya ang bagong biktima." Napakuyom si Elias ng kamao. Si Aling Teresa ay isa sa pinakamabait na nanay sa sityo. Ang anak nitong si Rodel ay 8 taong gulang lamang, matalino, at laging nagdadala ng bayabas para sa kanya. "Ako na ang bahala," mariing wika ni Elias. Bago mag-ikalawa ng madaling araw, tinahak ni Mang Elias ang gubat na madalas tinuturing ng mga taga-barangay bilang pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Bitbit niya ang kanyang pamalong kawayan na pinahiran ng langis ng niyog na may duranta at may tali sa bewang ng isang supot ng asin, isang kahoy na krus at bote ng itim na lana. Habang papalalim siya sa gubat, ramdam niyang lumalalim din ang lamig. Ang mga sanga ng kahoy ay tila kumikilos, lumarampi sa kanyang balikat at may mga matang waring nanonood sa bawat hakbang niya. Nakarating siya sa isang bahagi kung saan may 5 punong kahoy na pabilog ang pagkakatayo.
Sa gitna nila ay may malapad na bato na may mga sinaunang ukit. Doon siya pinahintong muli ng tinig ng tikbalang. Iyan ang entrada ng daang itim. Hindi mo ito mabubuksan sa lakas. Dugo lamang ng tagapangalaga ang makakabuhay niyan. Napatingin si Elias sa paligid. Wala siyang makikitang tagapangalaga. Ngunit biglang isang kalmot sa likod. Isang nilalang na parang tao, ngunit may balat ng paniki sa likod ang tumalon mula sa sanga. Nakasuot ito ng itim na kapa at may maliliit na sungay sa noo. Tumikim si Elias. Kung ikaw ang tagapangalaga, pasensya ka na. At sa isang iglap, tinaga niya ng kanyang pamalong kawayan ang hita ng nilalang. Duguan itong bumagsak at tumatungal sa sakit. Ang dugo nitong kulay itim ay tumalsik sa bato. Pumigat ang hangin, umalo ng lupa. At mula sa gitna ng bato, unti-unting bumukas ang lupa at lumitaw ang isang madilim na hagdang paibaba. Amoy lumang dugo at abo. Tumalunton si Elias pababa. Bawat hakbang ay palalim ng palalim sa pusod ng lupa. Mga nakasinding sulo lamang ang nagsisilbing liwanag, ngunit kahit iyon ay may kulay asul. Isang ilaw na hindi nagbibigay init. Sa dulo ng hagdan may malaking lagusan. At sa loob nakita niya ang isang silid na puno ng malalaking garapon. Bawat isa ay may kaluluwang umiiyak, sumisigaw, at nakapikit na waring tinorture. Nasa gitna nito ang isang batang lalaki. Nakagapos sa isang altar at pinalilibutan ng mga ahas na may mukha ng tao. "Si Rodel!" bulalas ni Elias. Ngunit bago siya makalapit, biglang may umalingaw-ngaw na halakhak. "Ha! Hindi ka pa ba sumusuko, Elias?" Anang boses. Mula sa dilim, lumitaw si Lucio de la Peña, ang bunsong anak ni Don Gregorio. Ngayon nakasuot siya ng balabal na gawa sa balat ng ahas at ang kanyang mga mata ay kulay pula, waring pinatibay ng masamang anting. "Ako ang tagapagmana ng daang itim. Kung akala mong madadaig mo kami ng bulong at halamang gamot, nagkakamali ka." Hinila ni Lucio ang isang krus na may nakakabit na kalansay. "Tingnan natin kung hanggang saan ang hangganan ng iyong kapangyarihan." Tumalon si Elias, mabilis na parang kidlat. Sabay hugot ng itim na lana at binasag ito sa ere. Umusok ito ng puting alon na bumalot sa buong silid. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga kaluluwang nasa garapon, tila nagsasaya. Ang mga ahas na nakapaligid kay Rodel ay nasunog sa liwanag ng usok at ang gapos niya ay biglang nalusaw. Bumangon ang bata, umiiyak at kumaripas ng takbo palapit kay Elias. Ngunit si Lucio ay nagngangalit. "Hindi pa tayo tapos, albularyo!" Hinugot nito ang isang mahaba at itim na sundang. Sa dulo nito ay may balot ng buhok ng sanggol at mga ngipin ng matanda, isang pamana ng lahi ng aswang. Ngunit bago siya makalapit kay Elias, isang dambuhalang nilalang ang lumitaw mula sa likod ng albularyo, ang tikbalang na lalaki. "Ito ang hangganan mo, anak ng kadiliman," bulong ng tikbalang, at sa isang sipa, tumilapon si Lucio pabalik sa lagusan. Lumabas si Elias at Rodel mula sa daang itim bago pa ito muling magsara. Tumigil siya sa may bato at pinikit ang mata. "Marami pa kayong lihim, mga de la Peña," bulong niya. "Ngunit isa-isa ko kayong ilalantad." At sa kanyang palad, muling kumislap ang gintong singsing ng tikbalang. Umaga sa sitio bayang tahimik. Isang tila karaniwang araw para sa karamihan. May nagbubunot sa harap ng bakuran, may naglalako ng pandesal, at ang mga bata ay masayang naglalaro ng holen sa gilid ng daan. Ngunit sa loob ng bahay ni Mang Elias, ang katahimikan ay may kasamang bigat, parang ulap ng panibagong bagyo. Si Rodel ay ligtas na, ngunit hindi pa rin makapagsalita. Ang kanyang mata ay malalim, waring may mga aninong bumabalot sa kanyang isipan. Nakakita siya ng mga bagay na hindi dapat makita ng batang tulad niya. Wika ni Elias
habang kinakausap ang tikbalang sa kanyang isipan. Ang gintong singsing ay nasa kanyang hintuturo. Mula rito'y bumubulong ang espiritu ng tikbalang na lalaki, si Agramon, at ang asawang si Lyra, na siyang tagapangalaga ng balanse ng kalikasan sa kanilang lahi. Hindi pa tapos ang panganib. Bawat biktimang nailigtas mo ay kabawasan sa kapangyarihan ng mga De La Peña, ngunit bawat isa rin ay banta sa iyong buhay. Biglang kumalabog ang pinto. "Elias! Elias!" sigaw ni Aling Teresa. Humahangos itong pumasok ni hindi nag-abala kung bukas o sarado ang pintuan. "Andito na si Rodel!" Halos maiyak na sabi niya habang niyayakap ang anak. "Pasalamat ka sa Diyos at sa mga espiritu ng kagubatan," sagot ni Elias. "Ngunit kailangan mo siyang bantayan. May mga susubok pa ring bawiin ang kanyang kaluluwa." Makalipas ang isang araw, habang nililinis ni Elias ang lumang baul ng kanyang yumaong ama, may nahulog na lumang litrato, itim at puti, kupas, ngunit malinaw pa rin ang mga muka. Tumigil siya, napatingin, pinagpawisan. Hindi, imposible ito. Mahina niyang bulong. Ang litrato ay kuha sa isang pista. Nasa gitna ang kanyang amang si Kamanding, isang kilalang albularyo rin noon. Katabi nito ay isang matikas na binata na nakasuot ng barong Tagalog. Ang pangalan sa likod, Gregorio de la Peña. Agad siyang nagdasal at tinawag ang tikbalang. "Agramon, ano ang kahulugan nito? Bakit magkasama ang aking ama at si Don Gregorio?" Tumugon ang boses ng tikbalang sa hangin. "Ang iyong ama at si Gregorio ay dating magkaibigan, ngunit nasira ang kanilang ugnayan dahil sa isang agimat." Nagliyab ang kandila sa altar ni Elias. May isang napakalakas na anting-anting na tinatawag na dila ng kidlat. Isang agimat na maaaring magbigay ng kapangyarihang sumira ng sumpa, magbuhay ng patay, at lumaban sa mga nilalang ng kadiliman. Noon, pinag-agawan ito ng iyong ama at ni Gregorio. Ngunit hindi pareho ang layunin nila. Ang iyong ama'y nais gamitin ito upang magpagaling. Si Gregorio upang maging immortal. Napapikit si Elias. Gumulong ang init sa kanyang batok. At sino ang nakakuha ng agimat? Wala sa kanila. Naipit ito sa isang paglalaban. Ang espiritu ng gubat ang tumanggap ng kapangyarihan at ibinahagi sa amin ang lahi ng mga tikbalang. At dahil ikaw ang anak ng albularyong tapat sa balanse, ikaw ang napili naming maging tagapangalaga ng singsing. Kinagabihan, naglakad si Elias papuntang pinakamatandang bahay sa sitio, ang luma at di pinapasyalang bahay ni Don Gregorio. Sinasabing ito'y walang naninirahan, ngunit sinumpa na ng mga matatanda. Binabalutan ito ng mga halamang ligaw at may masangsang na amoy ng insenso at dumi ng paniki. Bitbit niya ang itim na pamalo, ang krus at ang gintong singsing. Sa bawat hakbang ay may tunog ang sahig na kahoy. Sa bawat paghingay may bahid ng bulok na alikabok at patay na damo. Hanggang sa makarating siya sa isang silid na puno ng mga lumang libro, bote ng pinatuyong dugo at lumang anting-anting na nakasabit sa pader. Nandoon sa dulo ang isang retrato. Si Gregorio hawak ang isang sanggol at sa likod nito nakasulat, "Sama-sama dugo magbubuklod sa agimat. Mula sa anak ng liwanag itatayo ang tulay." Natigilan si Elias. Anak ng liwanag? Tulay? Habang sinusuri niya ang mga lumang dokumento, may naramdaman siyang pag-uga sa lupa. Kasunod nito'y ang tila mga yabag ng 10 taong nakapaikot. At doon niya nakita, sa harap ng lumang bahay, ang 10 nilalang na nakasuot ng itim, may mga aninong sumusunod sa kanila at mga matang pula. Lahat sila ay anak ng angkan ng De La Peña. Tumambad ang isa sa harapan. Si Isabel De La Peña,
kapatid ni Lucio, isang kilalang babae sa bayan, tahimik at relihiyosa, ngunit ngayoy wala ng bakas ng kabutihan sa mukha nito. Ang kanyang balat ay parang lumang tela at ang kanyang leeg ay may mga ugat na sumisirit ng usok. "Binalikan mo ang tahanan ng kadiliman, Elias?" Anang malamig na tinig ni Isabel. "Bakit mo gustong malaman ang lihim ng iyong ama? Alam mo bang ginulo mo ang balanse ng dugo ng ating angkan?" Tinaas ni Elias ang singsing. "Ang gintong singsing na ito ay hindi sa inyo. Ito'y mula sa espiritu ng gubat. Ang pamilyang nagkamal ng kapangyarihan para sa kasakiman ay panahon ng gibain." Itinaas ni Isabel ang dalawang daliri. At biglang, ang mga kapatid niyang lalaki ay nagbago ng anyo. Naging malalaki at matutulis ang mga pangil, at ang kanilang mga kamay ay naging kuko ng halimaw. Umalimbukay ang hangin. Ngunit hindi natakot si Elias. Tumindig siya, pinikit ang mata, at binigkas ang bulong na iniwan ng kanyang ama sa lumang aklat. Sa ilaw ng liwanag, sa lakas ng kalikasan, palayasin ang kasamaan. Sumambulat ang liwanag mula sa kanyang katawan. Ang singsing ay naging sindihang araw, at sa isang iglap, ang mga nilalang na De La Peña ay napaatras, sumisigaw sa sakit. Ngunit bago tuluyang tumakas, nagsalita si Isabel. "Hindi pa tapos ang lahat, Elias. Ang dugo ng iyong ama ay kalahati sa amin. Darating ang panahon, ikaw ay mapipilitang pumili." Pagkauwi niya sa bahay, ibinalik niya sa altar ang singsing na pabuntong hininga siya. "Kung kalahating De La Peña ako, anong ibig sabihin nito para sa akin bilang albularyo?" Tumugon ang tikbalang sa kanyang isip. Hindi dugo ang sukatan ng kadalisayan, kundi ang puso mong pumipili kung saan ka papanig. Makalipas ang ilang araw mula sa engkwentro sa lumang bahay ng mga De La Peña, tila bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa sitio bayang tahimik. Ngunit para kay Mang Elias, ramdam niya ang bigat ng pangakong nakaakibat sa gintong singsing na kanyang isinusuot. Isang gabi habang siya'y nag-aayos ng mga halamang gamot sa likod ng kanyang bahay, may naramdaman siyang kakaibang hangin malamig, parang haplos ng bangkay. Napatingala siya sa langit. Walang bituin. Ang buwan ay kalahati, tila tinatakpan ng usok. Lumapit si Aling Sabel, isang matandang babaeng kilala sa baryo bilang dating hilot, ngunit ngayon ay halos bulag na. "Elias, naramdaman mo rin ba? Ang alon, ang dagat na itim?" Bulong ni Aling Sabel. Napakunot-no si Elias. "Anong ibig mong sabihin, Nay?" Hinawakan ni Aling Sabel ang kanyang braso, nanginginig ang kamay. "Sa aking panaginip, nakita ko ang dagat, ngunit hindi ito kulay asul, kundi kulay uling. Tumataas ang tubig, umaabot sa kabundukan, at sa bawat hampas ng alon, may kaluluwang kinukuha, isa-isang nilulunok ng dilim." Napalunok si Elias. Mula sa kanyang singsing, nagliwanag ang gintong bato hudyat na may papalapit na panganib. Biglang lumitaw ang anino ng tikbalang na si Lira, ang babaeng espiritu. Ang gabi ng itim na alon, isang propesiya ng mga nilalang sa kabilang mundo. Kapag ito'y dumating, ang lambak at dagat ay lulunurin ng kasamaan. Isa lamang ang maaaring pigil dito, ang tagapangalaga ng singsing. Kinagabihan, nagpunta si Elias sa dalampasigan sa may dulo ng sitio. Doon, tahimik ang dagat, ngunit may kakaibang amoy, parang nasusunog na saging at bulok na hayop. Paglapit niya sa bato kung saan laging nagpapahinga ang mga mangingisda, may natagpuan siyang isa sa kanila, si Mang Teryo, nakalugmok, nangingitim ang labi at may bula sa bibig. "Diyos ko," bulalas ni Elias, at agad niyang kinuha ang halamang asul na dahon at idinampi sa noo ng matanda. Nilagyan niya ng langis ang dibdib nito at binigkas ang orasyon na turo pa ng kanyang ama. "Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng kagubatan,
Iligtas ang nilikha sa kamandag ng dilim. Pumiglas si Mang Teryo. Huminga ng malalim. Iisda. Ang mga isda. Nauutal nitong sambit. Anong nangyari? Tanong ni Elias. May nahuling isda. Pero nang buksan namin, may sanggol na walang mata sa tiyan. Tapos nagsimula kaming masuka. At may mga aninong naglalakad sa tubig. Pumalik si Elias sa baryo at agad pinatawag ang mga mangingisda. Wala munang lalapit sa dagat, Anya. Ito ay hindi ordinaryong tubig ngayon. May lumalaban mula sa ilalim. Isa sa mga binata, si Alvin ang nagtanong. Ano po ibig niyong sabihin, Mang Elias? May aswang sa dagat? Tumango si Elias. Hindi lang basta aswang, kundi isang nilalang ng sinaunang panahon ang taga-angkin ng tubig. Kinagabihan, habang ang mga tao sa baryo ay natutulog, si Elias ay nagsimula ng ritual ng pagtawag sa mga espiritong bantay tubig. Sa gitna ng punong kawayan, pinuwesto niya ang 4 na kandila, 4 na sanga ng puno ng yakal at isang maliit na palanggana ng tubig bundok. Isinuot niya ang gintong singsing. Sa ngalan ng kakahuyan, ng hangin, ng ulap at ilog, ipinapatawag ko ang mga tagapangalaga ng hangganan. Nagliwanag ang palanggana. Umusbong mula rito ang isang liwanag na hugis kabayo, isang kabayong tubig na kalulutang sa ere. Ano ang hangarin ng tagapagsingsing? Tanong ng kabayong espiritu. May nilalang na nagtatangkang sirain ng balanse. Dumaan ang itim na alon at may sanggol na ginawang ulam ng mga nilalang sa ilalim. Ipinagpapalit ang isda sa kaluluwa. Tumugon ang espiritu. Ang itim na alon ay dala ng kasunduang nilagdaan ng inyong mga ninuno at ng pamilya ng De La Peña. Bawat kabilugan ng buwan, dapat ay may isinasakripisyong hayop sa dagat. Ngunit mula noong namatay ang ama mo, tumigil ang ritual. Ngayoy bumalik ang kagutuman ng dagat. Nalito si Elias. Ritual? Sakripisyo? Hindi ako naniniwala sa ganyan. Kalikasan ay dapat alagaan, hindi pakainin ng dugo. Tumango ang espiritu. Kung ayaw mong sumunod sa daan ng dugo, kailangan mong harapin ang nilalang ng dagat si kaluluwa, ang gutom na aninong isinumpa ng 4 na dagat ng Visayas. Ngunit tandaan mo, hindi sapat ang anting-anting. Kailangan mo ng panata. Kinabukasan, tinipon ni Elias ang mga lalaki ng baryo at ipinaalam ang gagawin. Ako ang bababa sa bangka sa gabi ng kabilugan ng buwan. Ako ang haharap sa nilalang sa ilalim ng tubig. Ngunit kailangan ko kayo bilang mga saksi. Hindi para magdala ng armas, kundi ng dasal. Lahat ay natahimik. Hanggang sa tumindig si Alvin. Kung kayo po ang haharap, Mang Elias, kami po ang babantay sa likod ninyo. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sa gitna ng dagat, nakatayo si Elias sa bangka. Hawak ang gintong singsing, may krus sa dibdib, at ang kanyang mata ay tila may apoy ng paninindigan. Lumubog ang buwan, dumilim ang paligid, sumigaw ang alon. At mula sa ilalim ng tubig, lumitaw ang isang nilalang na hugis bata. Ngunit may balat na parang lansa at mga matang puti, wala ni isang itim. Ikaw, ang tagapangalaga? Bulong ng nilalang. Oo, sagot ni Elias. Hindi na kami magbibigay ng dugo. Ang kalikasan ay hindi para sa gutom ng kadiliman. Ako ang haharap sa iyong pagkauhaw. Nagliyab ang singsing. At sa gitna ng dagat, nagsimula ang labanan sa pagitan ng isang albularyo at ng nilalang ng mga alon. Sa kalagitnaan ng dagat, habang pinapaligiran ng malalakas na alon at malamig na hangin si Mang Elias, nakatayo siya sa kanyang maliit na bangka. Nakasandal ang kanyang pananalig sa kapangyarihang bigay ng gintong singsing. Sa harap niya, unti-unting umaahon mula sa kailaliman ang nilalang na tinatawag na kaluluwa, ang espiritong isinumpa. Pinagsama ang anyo ng sanggol, isda,
at aninong may buntot ng pusit. Ang dagat ay tila nilalamon ng sariling galit, umaalon kahit walang hangin. Sa bawat pintig ng tubig, parang may nag-aalimpuyong poot sa kailaliman. Mang Elias, bulong ng tinig ni kaluluwa, malutong at tunog gasgas. Hindi mo ako kayang talunin. Ako ang gutom ng dagat. Ako ang uhaw ng lumang kasunduan. Pero nanatiling matatag si Elias. Hawak niya ang singsing na ngayoy nagliliyab na parang araw sa gitna ng dilim. Tumindig siya at binigkas ang dasal na ibinulong ng tikbalang na si Lyra. Sa liwanag ng kagubatan, sa ningning ng gintong bigay ng kasal. Itaboy ang uhaw ng mga nilalang ng kadiliman. Ibuhos ang biyayang galing sa kabundukan, sapagkat ang lupa ay hindi alipin ng dagat. Biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa langit, isang sinag ng buwan ang dumapo sa katawan ni Elias. Sa ilalim ng kanyang bangka, ang tubig ay nagputi at ang alon ay tila tumigil sa pag-alimpuyo. Subalit, kasabay nito, naglaho si kaluluwa sa harap niya pumulupot sa paligid ng bangka, gumapang sa ilalim at sinubukang hilahin si Elias pababa. Napasigaw si Elias, "Santa Maria, ipagtanggol mo kami." Lumabas mula sa gintong singsing ang isang imahe ng tikbalang si Kaloy, ang lalaking tikbalang na asawa ni Lyra. Buo ang katawan nito, may pakpak na malapaniki at mga mata nitong nagliliyab. "Hindi ka nag-iisa," wika ni Kaloy habang sinunggaban si kaluluwa at hinila ito pataas, palayo kay Elias. Sa pagitan ng alon at langit, naglaban ang dalawang nilalang. Ang aninong tubig ni kaluluwa at ang makapangyarihang katawan ni Kaloy ay nagsalpukan sa ere, nagpapasabog ng liwanag at dilim. Habang nangyayari ang labanan, ang singsing ay nagbago ng anyo. Hindi na ito basta ginto lang, kundi tila may palamuti na ngayong hugis kabayo at dahon ng akasya. At sa kalagitnaan ng karagatan, ang albularyong si Elias ay muling nagsambit ng isa pang orasyon, ang panata ng pagbasag sa sumpa. "Sa ngalan ng Panginoon, sa lakas ng mga ugat ng kagubatan, binasag ko na ang iyong ugnayan sa dugo. Ang mga isda ay hindi pagkain ng anino. Ang tubig ay hindi inyong piitan. Lumaya ka o kaluluwa at huwag na muling manggambala." Biglang tumigil ang paggalon. Ang langit ay muling nagliwanag. Ang katawan ni kaluluwa ay huminto sa paggalaw at unti-unting naging usok, lumipad sa hangin at naglaho na parang alikabok na tinangay ng simoy. Ang kaluluwa ng dagat ay tuluyan ng pinatahimik. Bumalik si Elias sa pampang, pagod ngunit buo. Ang mga tao ng sitio bayang tahimik ay naghintay sa kanya. Tangan ang mga krus at rosaryo at ilang dalang sulo. Sa paglapag niya sa dalampasigan, sinalubong siya ng palakpakan at luha ng pasasalamat. Nilapitan siya ni Aling Sabel, dala ang isang bote ng niyog na langis. "Anak, ngayon ko lang nakita ito sa buong buhay ko. Ibang-iba ka na, ang singsing. Hindi na lang anting-anting, kundi bahagi mo na." Tumango si Elias, humawak sa gintong singsing at tiningnan ang kalangitan. "Hindi ako ang tunay na tagapagligtas," sagot niya. "Lahat tayo ay may bahagi sa pag-aalaga ng ating lupa't dagat. Pero kung kailangan ng tagapamagitan, ako na yon. At habang buhay ko itong gagampanan." Habang ang gabi ay nagiging madaling araw at ang katahimikan ng dagat ay muling bumalik, isang ibon ang lumipad mula sa gubat, isang puting uwak na may gintong mata. Lumapag ito sa balikat ni Elias at sa huni nito ay tila may mensahe. "May susunod pang unos, Elias," bulong ni Lyra sa isip niya. Ang dagat ay napatahimik, pero may iba pang nilalang sa kabundukan na may mas matinding galit.
Makalipas ang ilang araw mula nang tuluyang mawala si kaluluwa sa dagat, muling bumalik sa payapa ang paligid ng sitio bayang tahimik. Ang mga isda ay muling nagsulputan sa lambat. Ang mga niyog ay muling namunga. At si Elias, ang dating simpleng albularyo at magsasaka, ay itinuring ng tagapangalaga ng sitio. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may gumagalaw sa dilim ng kabundukan. Isang nilalang na matagal nang nananahimik, ngunit ngayon ay nagising na. Sa tuktok ng bundok Manggahan, isang itim na usok ang umuusok mula sa pugad ng mga punong napapalibutan ng balete at kahoy na tinubuan ng luma at lumot. Ang lupa rito ay laging basa kahit hindi umuulan. Ang mga hayop ay hindi lumalapit sa lugar na iyon at sa mga oras ng dilim may tinig na umaalingaw-ngaw. Bakit mo pinakialaman ang kaluluwa? Ito ang tinig na bumulong sa hangin malalim, paos, at puno ng galit. Sa ilalim ng punong balete, isang malaking nilalang ang naupo, may balat na tila uling, mga matang pula, at buhok na parang ugat ng punong kahoy. Siya si Kulas Kapre, isang matandang kapre, ngunit hindi gaya ng iba. Siya ay isang nilalang na inabutan ng sumpa, sinaniban ng masamang espiritu ng isang aswang. Kaya't sa buong kagubatan ng Manggahan, tinatawag siyang ang Aswang Kapre. Isang gabi, habang natutulog si Elias sa kanyang kubo, bigla siyang napabalikwas. Naramdaman niyang umiinit ang gintong singsing. Biglang lumiwanag ito at parang may usok na bumalot sa kanyang palad. Isang tinig ang nagmula sa hangin. "Elias, gising, kailangan ka namin." Si Lira iyon. Lumabas siya ng bahay at nakita sa kakahuyan ang mag-asawang tikbalang si Kaloy at si Lira. Nakaanyo na naman sa anyong tao. Maputla ang mukha ni Kaloy. Hawak niya ang isang gintong dahon na tila nalalanta. May gumising sa Aswang Kapre, sambit ni Kaloy. Isang kulam ang ipinadala mula sa kabilang baryo mula sa angkan ng silab. Ang mga itim na manggagamot na kumakampi sa mga halimaw. Lumapit si Lira, bitbit ang maliit na supot na may lamang ugat ng sambong, balat ng punong anting-anting at itim na bato. "Dito magsisimula ang bagong laban mo, Elias," bulong niya. Ngunit hindi ito basta karaniwang nilalang. May kakayahan siyang mambura ng alaala at baguhin ang hugis ng katotohanan. Kinaumagahan, nagpaalam si Elias sa mga tao sa sitio. Ipinagbilin niya ang mga halamang gamot sa kanyang pamangkin at dinala ang kanyang itak na pinahiran ng langis ng tikbalang, ang kanyang anting-anting ng San Miguel at ang gintong singsing na nagsisilbing gabay at kalasag. Hindi biro ang lakbayin papunta sa bundok Manggahan. Kinailangan niyang dumaan sa mga bahaging walang landas, gubat na puro tinik at mababangis na hayop, at mga puwestong may bakas ng dugo. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam ni Elias ay may matang nakatingin sa kanya. Mula sa itaas ng punong kawayan, may tila usok na sumusunod sa kanya at sa tuwing siya'y hihinto, tila may aninong sumasabay sa kanyang hininga. "Wala nang urungan," bulong niya sa sarili. Sa paanan ng bundok, natagpuan ni Elias ang isang sira-sirang dambana, may mga kalansay ng manok, palaspas na tuyot at krus na nakabaligtad. Sa gitna nito, may isang lalaking nakaputi ang damit, nakaupo at tila wala sa sarili. Nilapitan ni Elias, ngunit bago siya makasambit ng salita, ang lalaki ay bumaling sa kanya. Ang mga mata nito ay puti, walang itim, walang kinikilala. Isang sinanibang mambubukid. Sa isang iglap, tumayo ang lalaki at may tinik na lumabas sa kanyang kamay. Inundayan si Elias ng saksak. Mabuti na lang at umilaw ang singsing hudyat na may masamang espiritu sa paligid. Naipasok ni Elias ang kanyang dalawang daliri sa noo ng lalaki, binigkas ang dasal ng pagpapaalis. Sa ngalan ni San Miguel, sa ilaw ng apoy ng Panginoon, pawiin ang aninong pumasok sa katawan.
ikaw ay hindi mo katawan. Layas at bumalik sa dilim. Maya-maya, ang katawan ng lalaki ay nayanig, umubo, at bumagsak sa lupa, ligtas ngunit nanghihina. Mula sa bibig nito ay lumabas ang maitim na usok, at sa isang kisap mata, narinig ni Elias ang tinig ni Kulas Kapre sa paligid. Hindi mo ako matatalo sa salita lang, albularyo. Habang patuloy ang lakad ni Elias paakyat, napansin niyang mas nagiging makulimlim ang paligid. Dito siya huminto at pinagsama ang mga sangkap na bigay ni Lyra. Ugat ng sambong panlaban sa kulam. Langis ng itim na tikbalang tagapagtago sa mata ng aswang. Itim na bato mula sa pugon panlaban sa panaginip na ilusyon. Isinawsaw niya ang kanyang itak sa pinaghalong ito at ibinalot sa kanyang pulso ang isang tali mula sa balat ng nara. Handa na ako, Kulas. Kahit pa anino ng apoy ang ipadala mo, hindi ako uurong. Sa kanyang likuran, muling lumitaw ang puting uwak na may gintong mata. Naghuni ito ng 3 beses. At sa huling huni, biglang bumuka ang lupa at mula sa ilalim, lumitaw ang isang itim na alapaap na bumalot sa buong bundok. Sa tuktok ng bundok, sa pagitan ng usok at kidlat, si Kulas Kapre ay nakaupo sa kanyang trono ng ugat at bato. Sa tabi niya, may 2 nilalang, isang mangkukulam na babae na may buhok hanggang paa at balat na parang alkitran, at isang itik na itim na may mata ng tao. Dumarating na ang albularyo, Anang Kapre. Handa na ba ang sumpang babalot sa sitio? Ngumiti ang mangkukulam at sumagot, oo. Ngunit ang kanyang puso ay may apoy ng tikbalang, hindi basta matitinag. Ang itim na itik ay humuni hindi tunog ibon, kundi tunog bata na umiiyak. Ang hangin sa bundok Manggahan ay hindi na basta hangin. Isa na itong aninong may halimuyak ng dugo at bulok na ugat. Sa bawat yapak ni Elias, ang paligid ay tila nabubuhay, ang mga puno ay umuungol, ang mga sanga ay lumalapit sa kanyang katawan, at ang mga aninong walang mukha ay dumaraan sa gilid ng kanyang paningin. Hawak niya ang kanyang itak, na ngayon ay may bahid na asul mula sa langis ng tikbalang. Sa kanyang dibdib ay nakasukbit ang krusipihong bigay ni Lyra, at ang gintong singsing ay kumikislap sa bawat panganib. Sa bawat hakbang paakyat sa bundok, nararamdaman niyang parang pinipilit siyang patulugin ng lugar. Mabigat ang hangin, mabigat ang katawan, at sa di inaasahang sandali, natapakan niya ang isang ugat na parang may buhay at bigla siyang bumagsak. Pagdilat ng kanyang mata, hindi nakagubatan ang kanyang paligid. Naroon siya sa kanyang lumang bahay sa sitio bayang tahimik. Mainit ang araw. May amoy ng nilulutong sinigang, at sa harapan niya, naroon ang kanyang ina na matagal nang pumanaw. Anak, kumain ka muna, wika nito. Pagod ka na, wala ka namang kailangang ipaglaban, dito ka na lang sa tabi ko. Nanlambot si Elias. Parang bata siyang yumakap sa ina. Mainit pa rin ang kanyang mga palad. Mabango pa rin ang halik nito sa kanyang noo. Ngunit napansin niya, wala sa kamay niya ang gintong singsing. Biglang nagbago ang anyo ng bahay, ang dingding ay naging balat ng punong balete. Ang sinigang ay naging sabaw ng itim na laman. At ang ina niya ay unti-unting nagiging itim na anino, may mukha ngunit walang mata. Bitiwan mo ang anting-anting. Hindi mo ito kailangan, Elias. Dito ka lang. Kasama ko. Habang buhay. Muntik nang bumigay si Elias. Ngunit sa huling segundo ng kanyang kamalayan, naramdaman niya ang bahagyang init sa kanyang dibdib, ang gintong singsing, na ngayon ay lumilitaw sa kanyang panaginip, parang tala sa madilim na langit. Sinapo niya ang lugar kung saan ito naroroon. Sa isang sigaw, sumambulat ang ilaw mula sa singsing. San Miguel Arcangel, pawiin ang panaginip ng kasinungalingan. At parang nabasag ang salamin ng panaginip,
Bumalik si Elias sa gubat nanginginig, pawisan at sugatan sa braso. Ang mga mata niya'y muling malinaw. Sa harap niya, ang punong balete ay may nakataling aninong anyong bata umiiyak, naninikluhod ngunit hindi totoong bata. Isa ka sa mga nilinlang ng kapre. Wika ni Elias, hindi mo makukuha ang loob ko. Sinaksak niya ng kanyang itak ang anino at ito'y sumambulat bilang itim na usok. Pag-akyat ni Elias sa gitnang bahagi ng bundok, naroon ang isang babae na nakaupo sa bilog na batong altar. Siya ang mangkukulam ng timog na bangin, isa sa mga tagapangalaga ni Kulas Kapre. Balot siya ng itim na damit na may burdang pulang dugo. Sa kanyang harapan, may malaking palayok na may sumisingaw na usok. Nagising mo ako, Elias? Anito? Hindi ka ba natatakot sa kulam ng alaala? Hindi mo kayang kalabanin ang puso ko. Sagot ng albularyo. Ang kaluluwa ko ay binasbasan na ng tikbalang na may ginto. Hindi mo masisira ang panata ko. Ngumisi ang mangkukulam at itinapon ang abon ng lumang buhok sa hangin. Bigla, ang paligid ay naging ulap. Hindi makita ni Elias ang kanyang paligid. Tila sumabog ang dilim sa lahat ng direksyon. At sa gitna ng ulap, naroon ang tinig ng isang matandang lalaki, si Tatay Marcos, ang ama-amahan niyang pumanaw sa sakit. Elias, bakit mo ako iniwan? Hindi mo ba ako gusto iligtas? Bakit hindi mo ako ginamot noon? Napaluha si Elias. Bumigat ang kanyang dibdib. Ngunit naalala niya ang totoo, wala siyang kaalaman noon. Wala siyang kakayahan. Noon ay isa pa lamang siyang batang walang alam. Patawad, tatay. Noon mahina pa ako. Pero ngayon, may lakas na ako at ipagtatanggol ko ang lahat na kaya ko. Itinaas ni Elias ang kanyang itak at sumigaw ng dasal. Ilaw ng langit, pananggalang sa ulap ng panlilinlang. Tumalsik ang ulap. Nawasak ang panlilinlang. Ang mangkukulam ay napaatras at nakita ni Elias ang kanyang tunay na anyo, isa siyang matandang babae na sinaniban ng espiritu ng aswang. Sinugod siya ni Elias at tinaga sa dibdib gamit ang itak. Sa huling ungol ng babae, ito'y nasunog sa apoy na lumabas mula sa gintong singsing. Habang naglalakad si Elias paakyat, isang nilalang ang lumitaw mula sa hamog. Isang tikbalang si Kaloy, ngunit tila sugatan. May tama ng itim na lason sa kanyang balikat. Hinuli nila si Lira, bulong ni Kaloy. Ginamit siya bilang bihag upang ilayo ako. Si Kulas ang may pakana. Gusto niyang palitan ang gintong singsing mo ng itim na singsing ng pagkatalo upang ikaw ay maging alipin ng kagubatan. Napakuyom ng kamao si Elias. Hindi ako papayag. Sa gabing ito, matatapos ang pamamayagpag ni Kulas Kapre. Sa huling bahagi ng kabanata, ipinakita ni Kaloy ang isang lihim. Isang lumang piraso ng balahibo ng kabayo, kulay ginto, ngunit may itim na latay. Si Kulas ay dating tikbalang na binigyan ng gintong singsing. Paliwanag ni Kaloy. Ngunit ang kasakiman sa kapangyarihan ay sumira sa kanya. Ginamit niya ang singsing para magpakalunod sa galit hanggang ito'y maging itim. Kaya pala galit siya sa akin, wika ni Elias. Dahil hawak ko ang bersyon ng kapangyarihan na hindi niya napigilan ang kabutihang hindi niya napangalagaan. Ang katahimikan ng kagubatan ay tila nagiging hukay ng mga nawawalang kaluluwa. Sa pagsapit ni Elias sa pinakagitna ng bundok Manggahan, isang sigwa ng itim na ulap ang bumalot sa buong lugar. Ang mga punong dati berde at buhay, ngayoy kulay abon at puno ng tinik. Ang mga ibong may buntot ng apoy ay tahimik na naglaho, parang inalisan ng hininga ang kagubatan. Sa harap niya, isang dambuhalang pintuang gawa sa pinagpatong-patong na bungo at ugat ng punong kahoy ang bumangon. Doon nakaukit ang mga salitang lumang-luma, tila mula pa sa unang panahon ng mga espiritu. Bago mo harapin ang hari ng kadiliman,
lagpasan mo muna ang 3 aninong walang awa. Tumindig ang balahibo ni Elias, maging si Kaloy, ang tikbalang, ay hindi makalapit. Hanggang dito lang ako, Elias. Anito, ang bahaging ito'y hindi para sa tulad naming nilalang. Ikaw lang ang may bitbit ng ilaw ng singsing. Humarap si Elias sa pintuan. Huminga siya ng malalim at saka pumasok. Pagpasok niya, nagbago ang paligid. Tila nasa loob siya ng isang lumang bahay. Madilim. Umaalingasaw ang amoy ng bulok na pagkain. Sa upuang yari sa kawayan, naroon ang isang lalaking tila lasing, may hawak na bote ng lambanog at umiiyak. Bigla itong tumayo at tumuro kay Elias. Bakit hindi mo ako pinagaling noon? Ako ang unang nanalig sa iyo bilang albularyo. Ako ang unang humingi ng tulong. Pero pinabayaan mo akong mamatay sa loob ng aking dampa. Si Elias ay napaatras. Hindi ko alam noon ang lunas, Mang Siloy. Wala pa akong kapangyarihan. Pinilit ko man, ako'y nagkulang. Pero walang patawad sa pagkukulang. Biglang naglaho ang muka ni Mang Siloy at naging apoy. Ang kanyang katawan ay naging aninong may sungay at pulang mata. Isa itong espiritu ng pagkakasala. Sumugod ito kay Elias, ngunit biglang nagningning ang gintong singsing. Mula sa liwanag nito, lumabas ang anyo ni Lira, ang tikbalang hawak ang isang balabal ng kabayo. Ang mga kasalanan ng nakaraan ay huwag mong gawing tanikala. Harapin mo ito at bitawan. Tumulo ang luha ni Elias. Tinanggap niya ang kanyang pagkukulang at sabay sigaw, "Patawad, Mang Siloy, ngayoy kaya ko nang itama ang mali." Isang liwanag ang bumulusok mula sa kanyang palad. Tinamaan ang espiritu at ito'y sumabog bilang abo. Mula sa abo ng una, sumulpot ang ikalawang anino. Mas malamig ito, mas mapanganib. Isa itong nilalang na walang mata, ngunit may mahahabang kuko. Tila hindi ito lumalakad, kundi lumulutang. Hindi mo kayang labanan si Kulas, Anito. Hindi mo kaya ang kanyang galit, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang walang hanggang dilim. Balik ka na lang. Tumakbo ka na lang, Elias. Tumigil sa paghinga si Elias sa tindi ng takot. Nanginginig ang kanyang tuhod. Parang may kamay na humahawak sa kanyang leeg. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Kaloy. Ang takot ay ulap lamang. Tagaang langit ang iyong bitbit. Pinilit niyang igalaw ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang krusipihong bigay ni Lira at saka siya sumigaw. Hindi ako lalakad sa dilim. Ako'y may bitbit na liwanag ng pagkalinga at pananampalataya. Lumabas mula sa kanyang katawan ang apoy ng gintong singsing. Tila araw ito na sumusunog sa ulap. Ang aninong walang muka ay sumigaw sa sakit at tuluyang nalusaw sa liwanag. Ang huli at pinakamalakas sa tatlo ay hindi isang halimaw kundi isang babae. Maganda, kaakit-akit, may mahahabang buhok, mapupungay na mata at tinig na parang awit ng diwata. Lumapit ito kay Elias at inabot ang isang singsing na kulay itim na ginto, may mga ukit ng araw at buwan. Elias, Anito, pagod ka na. Ilagay mo ito sa iyong daliri at lahat ng sakit ay mawawala. Magiging pinuno ka ng kagubatan. Hindi mo na kailangan lumaban. Wala nang giyera, wala nang sakripisyo. Sandaling natigilan si Elias. Nanginig ang kanyang kamay. Tila totoo ang pangako ng babae. Tila masarap ang katahimikan. Ngunit, hindi ito ang daan na itinuro ng mag-asawang tikbalang. Kung ang kapangyarihan ay galing sa kadiliman, hindi ito tunay na kapayapaan. Hinugot ni Elias ang kanyang itak at sinaksak ang lupa. Sumabog ang liwanag mula sa gintong singsing at ang babae ay sumigaw, lumitaw ang kanyang tunay na anyo, isang dambuhalang ahas na may mukha ng tao. Sa huling sigaw ng espiritu, bumalik ang kapayapaan sa paligid. Muling naging berde ang paligid. At sa harapan niya,
naroon na ang huling pinto. Sa wakas, narating ni Elias ang huling bahagi ng bundok, ang dambuhalang trono ni Kulas Kapre, gawa sa ugat ng puno, buto ng tikbalang at mga aninong nakagapos. Sa trono ay nakaupo ang pinakamalaking kapre, sa lahat may mga mata ng apoy, balat na parang uling at boses na tila lindol. "Hanga ako sa iyo, Elias," wika ni Kulas. "Lagpasan mo man ang 3 espiritu, hindi mo ako kaya. Ang kapangyarihang hawak ko ay hindi lang mula sa kagubatan, kundi sa lahat ng nilimot, sinaktan at itinakwil ng mundo." Ngunit matatag si Elias. "Hindi ako narito para sa kapangyarihan. Ako'y narito para wakasan ang takot at ibalik ang kapayapaan." Sa puntong ito, ang gintong singsing ay nagningning ng di pa kailanman. At si Elias ay tumindig dala ang itak, pananalig at ang pamanang ipinagkaloob ng mga tikbalang. Sa pinakaitaas ng bundok manggahan, humarap si Elias, ang magsasakang albularyo, sa pinunong kapre na si Kulas, ang pinakamalakas sa lahat ng nilalang na nakipagkutsaba sa mga mayayamang aswang at mangkukulam upang panatilihin ang takot, sakit at kadiliman sa mga tao sa kapatagan. Nanginlalaki ang mata ni Kulas habang pinagmamasdan ng gintong singsing na kumikislap sa daliri ni Elias. Iyan ay hindi lamang singsing ng tikbalang, anya sa boses na umuugong sa buong bundok. Iyan ay kapangyarihang pinagkakaitan ng sinuman. Kapag tuluyang nagising ang kapangyarihan niyan, magiging kapantay mo na ang isang diwata. Ngunit hindi natinag si Elias. Hinawakan niya ang gintong itak na bigay ni Kaloy at Lira, na ngayon ay nasa paligid niya bilang anyong espiritu ng kabayo, nakapalibot bilang gabay. "Hindi ako narito para maging Diyos. Ako'y narito para ipagtanggol ang mga naaapi, ang mga inaaswang, ang mga nilalason ng yaman at kasinungalingan ninyo." Nagpalit ng anyo si Kulas. Mula sa pagiging higanteng kapre, naging dambuhalang halimaw na may balahibong bato, mata ng uling at hiningang nakakalason. Sa isang iglap, tinamaan si Elias ng bugso ng itim na apoy. Sumabog ang lupa. Nabiyak ang mga punong kahoy. Nalagas ang mga dahon ng kagubatan. Ngunit bago pa man siya tamaan ng ganap, kumislap ang gintong singsing. Lumikha ito ng kalasag, isang gintong bilog na tila kalasag ng araw. Mula sa loob ng singsing, lumabas ang tunog ng isang matandang tinig, ang boses ni Lolo Tiong, ang yumao niyang amang albularyo. "Elias anak, ang tunay na manggagamot ay hindi lang may lakas, kundi may awa. Hindi mo kailangang patayin si Kulas. Kailangan mo siyang palayain." Nanghina si Kulas sa narinig na iyon. "Palayain? Ako'y alipin ng galit. Nilimot ako ng mga tao. Pinatay nila ang aking lahi. Inagaw nila ang gubat sa akin. Kaya ako pumatay. Kaya ako sumanib sa mga aswang, sapagkat ayokong malimutan." Lumapit si Elias, buo ang loob. Isinuksok niya ang itak sa lupa. Hindi para labanan, kundi para isuko ang dahas. "Kung tunay kang nakalimutan, ako na mismo ang magpapaalala. Magsusumpa akong ituturo ko sa bawat batang aking gagamutin ang kabutihan ng kalikasan, ang alamat ng tikbalang, ang pagiging tagapangalaga ng gubat. Hindi ka namin lilimutin, Kulas, pero itigil mo na ang kadiliman." Nangilid ang luha sa mga mata ng dambuhalang kapre. Isang puting liwanag ang bumalot sa paligid. Bumalik si Kulas sa kanyang orihinal na anyo, isang matandang kapre na pagod, sugatan at uhaw sa kapatawaran. Ibinigay niya kay Elias ang kanyang batong itim ng gubat, isang anting-anting na makapagpapalayas ng pinakamatinding kulam. "Ito na ang huli kong regalo sa iyo, Elias. Ang gubat ay iyo na ring tahanan." Mula sa alapaap, bumaba si Kaloy at Lira, ang mag-asawang tikbalang. Tumango sila kay Elias. "Ang gintong singsing," ani Lira.
ay ganap ng nagising. Isa ka ng ganap na tagapagligtas, hindi lang ng katawan, kundi ng kaluluwa. Pagkababa ni Elias mula sa bundok, laking gulat ng buong baryo. Buong katawan niya ay nabalutan ng liwanag. Ang mga dating may sakit, nang mahawakan niya ay agad gumaling. Ang mga bata ay hindi na tinatakasan ng aswang. Ang mga albularyong dating kinukutya ay muling ginagalang. Dumating ang balita na bumagsak sa bangin ng tahanan ni Don Almiro at ng kanyang anak na si Clara, ang mayamang pinuno ng mga aswang. Tila kusa silang inubos ng kapangyarihang galing sa itaas. Mula noon, si Elias ay itinuring na bantay ng gubat at manggagamot ng liwanag. Ang kanyang itak ay hindi na kailanman pinahiran ng dugo, ngunit ang kanyang mga kamay ay laging nakabukas para sa may sakit, para sa nangangailangan, para sa mga batang nangangarap. Sa gabing kabilugan ng buwan, muling nagpakita sina Kaloy at Lyra. Elias, wika ni Kaloy, ang gintong singsing ay hindi para sa may puso ng yaman, kundi para sa may puso ng kagalingan. Sa iyo na ito habang ikaw ay mabubuhay. Ngunit kapag ikaw ay tumalikod sa liwanag, ito'y kusang mawawala. Alalahanin mo, dagdag ni Lyra, na ang pinakamatinding kulam ay hindi ginagamot ng anting-anting, kundi ng pagtanggap, pagpapatawad at paninindigan. At sa katahimikan ng gabi, habang hinihimas ni Elias ang gintong singsing sa kanyang daliri, narinig niya ang ihip ng hangin. Tila may himig ng kabayo na tumatakbo sa ulap. Sa kanyang puso, alam niyang hindi siya nag-iisa. Si Elias, ang magsasakang albularyo, ay isa ng alamat. At ang kanyang kwento ay mananatili sa bawat dahon ng kagubatan. Wakas,